Have you ever wondered why a healthy plant suddenly wilts, even when it gets enough water and care? The problem might not be what you see above the ground, but what's hidden below. Soil-borne diseases are silent enemies living in the soil. They attack plant roots, weaken growth, and can destroy crops without warning. But don't worry, plant can fight back. Good day everyone, I am Rina Limbrina and today I will talk about soil-borne diseases and their management strategies. What are soil-borne diseases? Soil-borne diseases are plant diseases caused by harmful organisms like fungi and bacteria that live in the soil. These diseases attack the roots and lower parts of plants, causing wilting, slow growth, or even plant death diseases. So, meaning ito ay ang sakit ng mga halaman na galing sa lupa. Ang mga sakit na ito ay dulot ng harmful organism tulad ng fungi at bacteria na nakatira sa soil. Inaatake nila ang mga ugat at lower parts ng halaman kaya nagkakaroon ng pagkakalanta or wilting, mabagal na paglaki at minsan ay namamatay ang halaman. And we have 5 management strategies. First is crop rotation. So, crop rotation, meaning alternating crops can break the life cycle of soil-borne pathogens. Meaning, ang crop rotation ay ang pagpapalit-palit ng tanim sa isang lupa, bawat season. Mahalaga ito dahil may mga soil-borne diseases na specific lang sa isang klaseng ng halaman. Kapag nagpalit ka ng tanim, napuputol ang life cycle ng sakit kaya hindi ito kumakalat. For example is, kung lettuce ang itatanim or itinanim ngayong season, pwedeng corn or beans naman sa next seasons para mabawasan ang sakit ng lettuce sa lupa. Second is soil solarization. Ang soil solarization, using clear plastic to heat the soil can reduce pathogen population. So, ang soil solarization ay ginagawa sa pamamagitan ng pagtakip ng basang lupa gamit ang clear na plastic at pinapaarawan ito dahil sa init ng araw napapatay ang mga harmful pathogens tulad ng fungi at bacteria sa lupa. And for example, ang mga farmers ay nagtatakip ng plastic sa garden tuwing tag-init sa loob ng ilang linggo para mabawasan ang fungal diseases sa lupa. The third is disease-resistant varieties. Diseases-resistant varieties, planting-resistant crop varieties have mitigate diseases impacts. So, diseases-resistant varieties ay ang halaman na sinasadyang palakasin ang breeding para labanan ang mga common diseases. Mas matibay ang mga halamang ito at mas hindi madaling magkasakit. Tulad sa pagtatanim ng diseases-resistant tomato varieties ay nakakatulong para maiwasan ang root diseases at also yung wilt diseases. Sunod naman, soil testing. Soil testing identifies pathogens and nutrients deficiencies. Ito naman ay ang pagsusuring ng lupa para malaman kung may harmful pathogens o kulang na nutrients. Dahil dito, alam ng magsasaka kung ano ang kailangang or pwedeng idagdag sa lupa bago magtanim. Like for example, kapag ipinakita ng soil test na kulang ang nutrients, nadadagdagan ng fertilizer para lumakas ang halaman at mas makaiwas sa sakit. And the last is sanitation practices. Sanitation practices, removing infected plants and debris prevents the spread of diseases. Ito naman is ang pagtatanggal ng infected plant weeds at plant debris sa taniman. Mahalaga ito para hindi kumalat ang sakit sa mga healthy plants. Like for example, ang pag-aalis at tamang pagtatapon ng may mga sakit na halaman ay makakatulong para mapigilan ang pagkalat ng mga diseases sa lupa. And in conclusion, soil-borne diseases can be managed by using proper practices such as crop rotation, soil solarization, disease-resistant varieties, soil testing, and sanitation. So these strategies help keep plants healthy and improve crop production. And that's all. Thank you.